Mas pinaigting ngayon ng Blue Ribbon Committee ng Bangsamoro Parliament ang legislative efforts para masiguro ang maayos at buo ang bayad sa mga suppliers sa BARMM. Layunin ng committee na wakasan ang pagkaantala at palakasin ang transparency sa lahat ng ministries, offices at agencies. Bilang bahagi ng legislative inquiry, tinipon ng BRC ang mga suppliers, Commission on Audit at Bangsamoro Task Force on Special Concerns upang tukuyin ang sistemikong problema at bumuo ng mga panukalang batas at pulisiya na makakabawas sa pagkaantala sa bayad. Ayon kay Committee Chair Rasul Mitmog Jr., nakatuon ang committee sa pangmatagalang solusyon. Sinabi niya na ang gobyerno ay dapat epektibong makabayad sa mga supplier at ito rin ang hangarin ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Batay sa ulat ng nasabing task force, 67.1% ng naitalang obligasyon ang nabayaran hanggang December 2025. Kasalukuyang tinutugunan ng committee ang mga reklamo mula online at personal at marami na rin ang narisolba at nabayaran. Hinihikayat ng BRC, ang BARM Business Council at iba pang stakeholders na ipagpatuloy ang pagsusumite ng concerns sa task force upang agad na aksyonan ang pagkaantala o hindi pa nababayarang obligasyon. Inilatag rin ng mga supplier ang kanilang mga rekomendasyon tulad ng mas mahigpit na procurement rules, transparent na bidding, mas mabilis na digital processing ng documents, pakikipag-partner sa Islamic finance institutions at prompt payment policy. Hinimok din nila ang mga mambabatas na bigyan ng prioridad ang BARM-based suppliers upang palakasin ang lokal na ekonomiya. Nananawagan ang mga mambabatas sa lahat ng ahensya na pabilisin ang internal processes, palakasin ang komunikasyon sa mga supplier at unahin ang lokal na negosyo. Iginit din ng COA ang papel nito bilang katuwang sa pagpapalakas ng good governance at legislative reforms. Actually, dalawang bagay. Yung task force mismo, should they be just a task force o dapat institutionalized na sila? Isa yan. Kung yung bago ba, dapat sa labas pa ng task force o sa loob, isa naman yan. Pangatlo is yung katulad ng sinasabi natin, paano kung hindi responsive yung committee, uma-attend naman yung minister sa cabinet meeting. Ano ba yung dapat na mga processes and guidelines to guide the chief minister? Manggagaling yan sa polisiya at batas. Yan yung mga bagay na kailangan natin mapalakas. Yung QR code ba, how confidential it is. So yan yung mga bagay na kailangan natin palakasin. Kasi alam natin, yung gobyerno, as long as nag-i-improve yung system niya, mas lumiliit yung space para dun sa mga interesadong gumawa ng katiwalian. So nalilesen sila. Ibig sabihin, na lumiliit yung spasyo nila para humanap ng mga paraan. So, yun yung pinaka-best way na masugpo natin itong problema natin sa BARM.